Paano kung hindi matapos ang gulo sa Middle East sa loob ng susunod na 6 na buwan? Hindi man tayo kasali sa putukan, ramdam natin ang epekto hanggang dito sa Pilipinas. Una, ang presyo ng langis. Dahil dito nanggagaling ang malaking bahagi ng supply ng mundo, asahan ang sunod-sunod na oil price hike. Pag mahal ang krudo, lahat ng bilihin mula sa pamasahe hanggang sa gulay at bigas ay tiyak na tataas, din hindi lang doble kundi triple. Pangalawa, ang ating mga OFW, mahigit 2 milyon ang ating mga kababayan doon. Ang banta ng sapilitang repatriation ay maglalagay ng pressure sa ekonomiya at trabaho sa bansa. Mababawasan ang remittances at maraming pamilya ang kailangang mag-adjust. Ano ang dapat gawin? Ngayon pa lang maging matalino sa paggastos, mag-ipon ng emergency fund at hanggat maaari, iwasan ang mga utang na hindi kailangan. Magtanim ng sariling pagkain kung may espasyo, at laging maging updated sa balita mula sa DFA. Sa gitna ng krisis, ang pagiging handa ang ating pinakamalakas na sandata, manatiling mulat Pilipinas.